nakakain na ng pananghalian? Nagtitiyak kung talagang kayo ay busog dahil kayo ay nakakain na ng pananghalian. At sa ating pagsisimula ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pangungunahan ng Binibining Malasabas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Manatili nga kayo dahil magkakaroon muna tayo ng pampasigla. Kakantahin natin ang awiting Ako'y Isang Komunidad. Handa na ba ang lahat? Handa, awit. Sumayaw, sayaw at umitak-itak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Ayan, nakikita kong hindi na kayo aantukin ngayong ating sa pagkakataong ito. Bago kayo umupo, ay makiayos nyo muna yung mga upuan at kung meron mga basura sa ilalim nito ay pakipulot na rin na yan. Pwede na kayong umupo. Ngayon, lumingon sa iyong kanan, sa kaliwa. May lumipat ba sa oras na ito? Wala. Kung ngayon ay palakpakan nyo yung mga sarili dahil ligtas kayong nakapunta dito sa paaralan at walang lumiban sa oras na ito. Ayan. At sa puntong ito, nais kong ibahagi ang mga alituntunin na dapat sundin sa ating klase. Una, huwag makipag-usap sa inyong mga kape, sapagkat kung sino man ang makikita kong makipag-usap sa kanilang mga katabi ay parurusahan ko. Pangalawa, kapag gusto magbahagi ng kanilang opinyon, mga ideya tungkol sa paksa na ating tatalakayin ngayon, ay itaas lamang ang kanang kamay. At ang pangatlo, respetuhin ang gurong nagsasalita sa inyong harapan. At siguraduhin ang lahat ng aking sasabihin ay iyong maintindihan sapagkat pagkatapos ito ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Naintindihan lamang ba? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon ay bago tayo tumungo sa ating diskusyon, ay nagbabalik tanaw muna tayo. Binibining mata tungkol saan ang paksa na ating tinalakay noong nakaraang pagkikita. Magaling tungkol sa kritisismong pagpapagsasaling. Binibining Baldado ibigay ang huling hakbang ng kritisismong pagsasaling. Ayan, napakahusay ni Binibining Baldado. Tunay nga siya ay may natutunan sa ating klase. Mayroon pa ba kayong mga katanungan tungkol doon? Mga klarifikasyon? Wala na. Kung gayon ay lumako na tayo sa ating susunod na paksang tatalakayin. Pero bago yan, ay may inihanda ang isang gawain na siyang magbibigay sa inyo ng mga ideya kung saan patungkol ang ating paksa ngayon. Tanda na ba kayo? Okay, nandito ang nais ko lang ipagawa sa inyo ay ibigay ang inyong opinion sa mga larawan na aking ipapakita sa inyo. Handa na ba? Okay, narito ang larawan. Okay, magtawag ako ng pangalan. Binibining Vidal. Ano ang iyong masasabi sa mga larawan na nakikita? Magaling? Iba naman. Binibining Yago? Mahusay. So, sila ay nagbahagi sa kanilang opinion tungkol sa mga larawan na kanilang nakita. Ngayon, may mga ideya na ba kayo kung saan patungkol ang ating paksang tatalakayin ngayon? Okay, Binibining Baldado? Tingnan natin kung tama ba ang hula ni Binibining Baldado sa ating paksang tatalakayin ngayon. Tingnan natin. So, ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa pakibasa. Ayan, tungkol sa pagsasalimbika bilang isang sining o agham. At bago po itatalakay sa inyo ang kaibahan ng pagsasalimbika bilang isang sining at agham, ay alamin muna natin ang ating mga layunin na dapat na makamit sa ating klase. Pakibasa. Ayan, sila ang mga layunin na dapat makamit sa ating klase sa hapong ito. Sa muli, ang ating bagong paksang tatalakayin ay ang pagsasalimbika bilang isang sining o agham. Bago po itatalakay kung bakit nga ba may mga taong naniniwala na ang pagsasalimbika ay isang sining at meron din naman na naninindigan na ang pagsasalimbika ay isang agham, ay bigyan muna natin ng kahulugan kung ano nga ba itong sinasabing sining at agham. Uunahin po
itatalakay sa inyo ay ang definasyon ng sining. So, narito. Pakibasa sa unang definasyon ng sining. Maraming salamat. Sinabi dito na ang sining ay nakatuon sa mga bagay na estetiko. Sa Ingles, ito ay tinatawag na aesthetic. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na nakakakuha o nakakapukaw ng ating atensyon, ng ating interest dahil sa taglay nito, kagandahan at dagdag pa rito, ang sining ay kagandahan na resulta ng imahinasyon. Kung kaya masasabi natin na talaga ang sining ay pinagbubuhusan ng galing, ng husay, ng talento dahil ito ay isang bunga ng malawak na imahinasyon. Ito ay bunga ng malikhaing isipan na kung saan ito ay may resulta at ito ay nagdudulot ng kagandahan sa ating mga mata. Magbigay ng halimbawa ng sining. Okay, magaling, pagsasayaw, pagpinta, pagguhit, at napakaraming pang iba. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano nga ba itong sinasabing agham. Pakibasa ulit. Maraming salamat. Kapag sinabing agham, ito ay nakatuon sa sistemasyon ng karunungan. Ibig sabihin, ang agham ito ay larangan ng karunungan na kung saan nakapokus o nakasentro sa pagsasaliksik, pag-aaral, o maging sa pagsasaayos ng impormasyon. At ito rin ay resulta ng sistematikong proseso ng pagmamasid at pag-aaral. Dahil dito masasabi natin na talagang ang sining at agham ay may kaibahan. Dahil kung ang sining ay resulta ng imahinasyon, dito naman sa agham ay resulta ito ng masistematikong proseso. Ibig sabihin, hindi ito direktahan lamang. Ito ay may sinusunod na proseso. Sa madaling salita, ang agham ay talaga itong pinag-aaralan. So nakikita lang ba ang kaibahan ng sining at agham? Pero sa kabila ng kanilang kaibahan, ang dalawa, ang sining at agham, ay parehong ginagamitan na kasanayan, kahusayan, at karunungan. Naiintindihan lamang ba? Mabuti kung gano'n. Ngayon ay lumako na tayo. Pagkatapos kong ibigay sa inyo ang pagkakaiba at mga definasyon ng sining at agham, ngayon, sa tingin ninyo, saan kaya napabilang ang pagsasaliwika? Ito ba ay isang sining o ito ba ay isang agham? Binibining Montesino? So yan ang pananaw ni Binibining Montesino. Ngayon ay aalamin natin kung bakit may mga taong naniniwala na ang pagsasaliwika ay isang agham at meron din naninindigan talaga na ang pagsasaliwika ay isang sining. Uunahin kong itatalakay sa inyo ang naninindigan na ang pagsasaliwika ay isang agham. Ang pagsasaliwika ay isang agham na pinaniniwalaan ni Eugene A. Nida. Noong una, buong akala ko na si Eugene A. Nida ay isang babae, diba? Dahil sa pangalan ni Eugene. Pero basta sa aking pananalig, si Sally pala siyang lalaki. Ayon sa kanya, siya ay manunulat at sinulat niya ang libro Towards the Science of Translating na ayon dito, ang paglilipat ng mensahe mula sa isang wika tungo sa ibang wika sa isang siyentipiko na paglalarawan. Ibig sabihin na ang proseso ng pagsasalin ay may mailalarawan o mailalahad gamit ang mga iba't ibang prinsipyo o pamamaraan. So, ano nga ba itong mga sinasabing prinsipyo o pamamaraan? So, may tatlong prinsipyo o pamamaraan si Eugene A. Nida. Pakibasa kung ano-ano ang mga ito. Maraming salamat. Unahin ko itatalakay sa inyo ay ang unang prinsipyo pamamaraan. Ito ay ang dynamic equivalence. Pakibasa ng hulugan. Maraming salamat. So ayon dito, ang dynamic equivalence ay binibigyang pansin o binibigyang diin dito yung kahulugan ng mensahe at damdamin ng original na teksto. Na ibig sabihin na kung ano yung damdamin na ipinalabas o pinahiwatig sa original na teksto na dapat din sa isinalin na teksto ay yun din yung magiging kalabasan. Halimbawa, kung ang sa original na teksto ang damdamin na ipinahiwatig dito ang magiging masiyahin. So dapat sa pagsasalin ng isang tagasalin ay makikita
damdamin sa kanyang naisalin na akda. Naiintindihan lamang ba? Mabuti naman po ganun. Tumako na tayo sa pangalawa. Ito ay ang functional equivalence. Pakibasa ng hulugan. Salamat. So, ang functional equivalence kung sa unang equivalence o sa unang yung prinsipyo ay binibigyan ko pansin dito yung kahulugan ng mensahe at damdamin. Dito naman sa layunin. Kung ano yung layunin ng original na teksto, ay dapat din hindi yung magiging kalalabasan sa isinalin na teksto. Kasunod naman at ang panghuli ay ang textual equivalence. Ito ay magtutok sa pagiging tapat sa istruktura at estilo ng original na teksto. Ibig sabihin ng textual equivalence ay binibigyan focus dito yung mga tamang salita, yung mga tamang gramatika na ginagamit ng isang tagapagsalin o ng translator sa ginawang pagsasalin. So, naiintindihan lang ba ang kahulugan at kaibahan ng tatlong equivalence o prinsipyo na ginagamit ni at ipinapaliwanag ni Luzernita? May mga katanungan pa ba kayo? Kung wala na, ay tumako na tayo sa pagsasaling wika bilang isang sining. Ang pagsasaling wika ay pinaniniwalaan ni Fyodor Sigorin na isa ring manunulat. At siya ay sumulat ng aklat na Art of Translation. Ayon dito, ang pagsasaling wika ay isang sining sapagkat ito ay hindi madaling gawain dahil kailangan isaalang-alang ang damdamin ng mambabasa. Ibig sabihin, ang manunulat at tagapagsalin dito ay magiging malikhain sa kanyang isinasalin. Halimbawa, kung sa original na teksto ay sa Ingles, the sun was rising in a clear blue sky. Kung ito'y isalin sa literal na paraan, ito'y magiging ang araw ay sumikat sa malinis na bughaw na langit. Pero kung ito'y isasalin sa may kaing paraan, ito'y magiging ang araw ay nagpakita ng kanyang ningning sa malinis na bughaw na langit. So, napapansin ninyo, ang tagapagsalin dito ay ginagamit ang kanyang malikhaing imahinasyon. Naiintindihan lamang ba ang nais ipaliwanag ni Fyodor Sigorin? Magaling. May mga katanungan pa ba kayo? Kung wala na, at nais kong ipaalam sa inyo na ang pagsasaling wika ay parehong sining o agham. Isang agham dahil sa proseso nitong dinadaanan sa pagpapaliwanag at isang sining dahil ito'y ginagamitan ng mga katsangka na kung saan ito ay maunawaan ng mga magbabasa na nakakaantig ng kanilang mga damdamin. Naiintindihan lamang ba? May mga katanungan pa ba? Kung wala na, ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Ang nasa aking kanan ay ang unang pangkat, ang nasa aking ay hindi pala. Magkakaroon tayo ng isang gawain. Andito banda yung naniniwala na ang pagsasaling wika ay isang agham. Habang dito naman umupo yung mga naniniwala na ang pagsasaling wika ay isang sining. Magkakaroon tayo ng isang debate. At bawat grupo ay pumili ng tatlong tagapagsalita sa tungkol sa kanilang pinipiling paksa. Ang pagsasaling wika ba ay isang agham o sining. Bibigyan kayo ng 10 minuto para dito. Ang 10 minuto ay narito pala ang pamantayan. Babasahin ko lamang. Tiwala sa sarili, 10%, pangangatiran, 20% pagsasalita, 10% at pagsa, 10% na may kabuuang 50%. Ang iyong 10 minuto ay nagsisimula na. Tapos na ang 10 minutong ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, simulan na ang nasaan yung napiling tatlong tagapagsalita sa bawat grupo. Pumunta dito sa harap. Ayan. Sa kabilang grupo naman. Ayan. Ngayon ay magsisimula na ang debate.
Ayan, napakahusay ninyong mga tira. Nakikita ko talagang ang gagaling ninyong lahat. Pero, dapat sa panahon, sa ganitong uri na aktibidades ay may mananalo talaga. At ang nananalo na nakakuha ng 48% ay ang pangkat una. Ito ay ang pagsasaliwika bilang isang agham. Ngayon, may mga katanungan pa ba kayo? Wala na? Kung gayon ay titignan ko kung talagang may natutunan kayo sa aking klase. Tungkol saan ang paksa na ating tinalakay? Binibining Rodriguez, magaling. Ano ang dalawang magbigay ng sino ang naniniwala na ang pagsasaliwika ay isang agham? Magaling. Ngayon, bakit kaya mahalaga ang napag-aralan ang pagsasaliwika bilang isang sining o agham? Bias, binibining faktularin. Yan, mahusay. Talagang kayo ay nakikinig sa ating klase. Ngayon, kukuha na isang kaapat na papel. Ngayon ay kumuha ng isang kaapat na papel para sa Ngayon ay kumuha ng isang kaapat na papel at sagutan ang mga katanungan na aking sasabihin. Kukunin ko lang ang may mga papel na ba ang lahat? Okay. Makinig ng mabuti sapagkat babasahin ko lamang ng 2 beses ang katanungan. Ito ay matlang ay nakatuon sa mga estetikong bagay. Ano ito? Matlang ang nakatuon sa mga estetikong bagay. Pangalawa, sino ang naniniwala na ang pagsasaliwika ay isang sining? Sino ang naniniwala na ang pagsasaliwika ay isang sining? Pangatlo, hanggang 5, ibigay ang 3 prinsipyo o pamamaraan na ginamit ni Eugene A. Nida sa proseso ng pagsasalin. Ibigay ang 3 prinsipyo at pamamaraan na ginamit ni Eugene A. Nida sa pagsasalin. Okay, pakipasa na yung mga papel sa harap. Pabilang ko na 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nandito na ba lahat ng papel? Okay, kumuha na ninyong kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. Magsaliksik sa internet sa mga sikat na tagapagsalig sa buong mundo. Isaliksik ang mga sikat na tagasalig sa buong mundo. Magbigay naman ng 10. Naiintindihan naman ba? Okay. Wala na ba mga katanungan? May mga klarifikasyon pa ba? Kung wala na ay tumayo ang lahat. Dito lamang po nagtatapos ang ating klase. Paalam at maraming salamat.